Meron to po sa ating lahat at magpapatuloy po tayo dito po sa ating pag-aaral sa libro po ng Ezra at malapit na naman tayong matapos dito po sa book po na ito at patuloy po nating tinitignan itong kwento ng pagbabalik ng mga Israelita sa Jerusalem upang ayusin po nila, 'di ba, yung i-rebuild nila yung temple, yung wall, kasi alam po natin na ang lugar po na iyon ng Jerusalem or dito po sa lugar po ng mga Hudyo ay na tiwangwang po ito ng mahigit hindi lang siya 10 taon, hindi lang siya 20 years, kundi 70 years. So we can imagine kung ng klase, 'di ba, ng lugar yung daratnan po nila. At yung unang set ng mga bumalik ay alam po natin na ito po ay sa pangunguna, 'di ba, ng taong si Zorobabel. So napag-aralan po natin 'yan at ito magkakaroon ulit ng second na set or second na group ng mga Hudyo na babalik sa Jerusalem or sa lupang pangako dito sa Israel sa kapanahunan po natin ngayon. At ito po ay sa pangunguna ni Ezra. Pero alam po natin na yung pagitan ng mga taon po na ito ay hindi man po binanggit sa atin ng writer pinaniniwalaan, 'di ba, na sinulat po ito ni Ezra. Nagtagal pa ito, matagal pa ito at sinasabi po nila na yung pangalawang grupo ng mga Hudyo na bumalik sa lugar po na ito or sa particularly, 'di ba, sa Jerusalem, kasi nga i-rebuild nila, 'di ba, yung temple ay nasa span siya ng marahil sinasabi po nila na 60 years. ang tagal nun, 'di ba? Kung ganun po yung kasi sa sa records ng mga kings or yung mga hari na nag-rule dito po sa Persia at sa Babylonia. So doon po nila ibinasa yung period ng pagitan mula doon po sa unang grupo ng mga nagsibalikan na mga Hudyo sa Israel or sa Jerusalem at dito po sa mga pangalawa, 'di ba, na grupo sa pangunguna po nitong si Ezra. So titignan po natin kasi dito po sa chapter 8 ay pinangalanan po kung sino po yung mga tao, 'di ba, na kasama po nitong si Ezra. At makikita po natin na ginagawa po palagi ito ng mga writers in connection doon po sa doon sa katauhan po nila na makikita po natin na si Ezra ay ikino-connect niya, 'di ba, yung kanya pong sarili na nasa descendant siya ng mga Levites, no? So nakita po natin 'yan sa mga pinag-aralan po natin last week, no? So pagpapatuloy po natin dito po sa verse 21, ang sabi po dito, doon sa pampang ng ilog Ahava
doon sa pangpang ng ilog Ahava. So galing po sila no ng Persia, somewhere diyan sa Babylonia. Napakalayo po niyan. Hindi yan isang hindi siya isang araw lang na lakbayin, no? Sa kapanahonan na ito may mga airplanes, may mga helicopters, 'di ba? Nung nagpadala yung Iran ng mga ballistic missiles, ilang oras na 'di ba? Ilang oras na naglakbay 'yon papunta dito sa sa Promised Land. At alam po natin, 'di ba, na tsansa na ito, no, na tsansa na ng Israel kung anong oras siya probably na darating, no? Kaya nga binabanggit ko sa atin noon sa news na maaring ito'y dumating sa oras ng 2:00, maaring ito'y dumating sa oras ng 4:00, 'di ba, ng umaga, na kung saan ay tulog na po yung lahat. Kaya marami sa mga kapanahunan po na yan ang natulog na lang, 'di ba, sa mga bomb shelter, no? So malayo ballistic missile na yon, kumbaga sa pinaka mabilis na pagkakaimbento po nila kung paano po nila ito maipapadala ay ginawa na po nila. Pero sa kapanahunan po ng pinag-aaralan po natin, sa panahon po nila Ezra, wala silang ganong klase ng sasakyan, 'di ba? Wala silang eroplano, wala silang mga jet fighter, wala silang mga F-16, 'di ba? Kundi ang tanging paraan lamang ng kanila pong paglalakbay, 'di ba, sa kapanahunan na 'yon is through land. Through land, no? Sa pamamagitan ng paglalakad, sa pamamagitan ng pagsakay ng camel, o sa pamamagitan ng pagsakay ng kabayo, no? So whatever be their transportation na ginamit sa kapanahunan po na 'yon, sinasabi po nila na mga nasa 3 o mahigit na buwan ang paglalakbay mula sa Persia or sa Iran sa kapanahunan po na ito papunta dito po sa Promised Land. At alam po natin, 'di ba, na kapag diyan po sa mga lugar po na yan, automatically, 'di ba, ang pasok po nila is diyan sa bandang Jordan, 'di ba? Yan lang naman yung paraan kung paano po sila makakapunta, 'di ba, by land, no? Kasi diyan yung hindi naman sila po pwedeng maglakbay dito sa may Mediterranean Sea, 'di ba? Paano yan? Masyadong malaking malaking panahon, 'di ba, yung kanilang madaming panahon yung kanilang gugugulin diyan. So iikot-ikot sila, no, at sinasabi po ng mga nasa 3 o 4 na buwan, 'di ba, yung kanila pong gugugulin hanggang sa makabalik po sila, 'di ba, sa Jerusalem, no? Kung ang entry po nila ay diyan sa bandang Ilat, 'di ba, so mas magiging malapit na sila dito po sa diyan sa Jerusalem. So we don't know their route na ginamit, hindi na po ito ipinagbigay alam po sa atin, pero yung lugar ng Ahava, no? Yung lugar ng Ahava, 'di ba? Pumupunta po tayo sa lugar po na 'yon na kung saan ay dinadala po tayo dati doon para mamili ng mga beauty products, no? Beauty products na doon sa store na yon na pinangalanan po nilang Ahava din, no? Ahava, no? At sabi dito, sinabi ko sa buong grupo na kaming lahat ay mag-ayuno at manikluhod sa harapan ng aming Diyos upang hilingin sa Kanya na patnubayan kami at ingatan sa paglalakbay, pati na ang aming mga anak at mga ari-arian. So madami po silang bumalik sa second na grupo, sa pangunguna po nitong si
si Ezra, hindi na po binilang yung mga asawang babae, hindi na binilang yung mga bata, no? Pero ang binilang ay yung mga kalalakihan, ano, na makakatulong doon po sa mga gagawin po nila, 'di ba, sa paglalakbay, kasi napakarami po nilang dala. Hindi naman sila yung magbabakasyon lang, 'di ba? Babalik sila, pinagkalooban sila ng opportunity ng God, 'di ba, na bumalik sa sarili po nilang lugar, no? Bumalik doon sa lugar na ibinigay sa kanila, 'di ba, ng Diyos, doon sa lugar na kung saan dati ay nanirahan na yung kanilang mga kanununuan, no? Pero dahil doon po sa kanilang pag disobey sa Panginoon, ay pinahintulutan po ng Diyos na sila po ay mabihag ng mga Syrian, tapos na-turn over sila sa Persian, tapos ngayon may turn over na naman sila, 'di ba, sa mga Babylonians, no? So napakahirap ng kanila pong pinagdaanan, no? So we can identify the feeling, yung alam mo yon, yung sa atin sa kapanahunan kasi ngayon, 'di ba, kapag merong lupain na which is very dear to you, dear to your parents, ang nakakalungkot lang kasi ngayon yung mga lupain, 'di ba, na pinaghirapan ng mga magulang, alam mo yun yung nagsilbi nilang mga kabuhayan nung mga panahon po nila, diba? Talagang dugot pawis yung kanilang ibinigay, ma-obtain lang, diba, yung property, yung rights, yung titulo, kasi napakahirap maglakad, diba, ng mga titulo sa mga kapanahunan po na nila, no? Pero alam mo yun, yung mga new na generation, yung basta-basta nala silang benta. Di ba, makikita natin ang daming binebentang mga lupain, dahil wala na silang hindi na ang katwiran nila, hindi na kami magsasaka, di ba, na nakapag-establish na kami ng buhay dito sa syudad, or yung iba naman ay mga nagma-migrate sa ibang mga bansa, diba, kaya sinisell na nila yung mga properties ng kanilang mga magulang, no? Hindi po natin iyon sinasabi na mali, diba, sa part po nila, doon po sa mga nagbebenta, pero sa mga Israelita, mahalaga po sa kanila yung lupain. Napakahalaga nito sa kanila. And even God, di ba, ay binigyan sila ng command na hindi nila ito po pwedeng ibenta. Hindi nila ito pwedeng ibigay sa kahit na sino man, no? So maraming mga kwento na gano'n na makikita po natin, 'di ba, sa scripture. And we can really relate, 'di ba, kapag talagang nagmamahal tayo doon sa lupain na ipinagkaloob po sa atin. Tapos yung alam mo yun, yung parang nawala or ano man yung mga naging sanhi, tapos biglang napasa iyo ulit, no? Dahil sa siguro nag-effort ka, gumawa ka ng mga battles, 'di ba, sa court, or talagang ginawa mo yung lahat para ma-preserve, 'di ba, yung lupain po na iyon, no, na nasa tingin mo ito yung magiging alaala, 'di ba, para sa iyo, no, sa mga magulang or sa mga ninuno mo. So ganun po yung ganun yung joy na mararamdaman. Itong mga Israelita, hindi nila ibinenta yung kingdom, 'di ba, ng Judah. Sa pilitan po silang nabihag, at tumira po sila ng napakatagal na panahon sa mga lupain na hindi kanila, no? Kasi bihag sila. So sila, sineperate sila. Alam mo yun, kung saan sila gustong dalhin ng mga bumihag po sa kanila, doon sa mga places na na-conquer na rin nila, no? So wala silang choice, no? Pero dahil sa kabutihan ng Panginoon, ay nakita po natin na ginamit yung pagan king,
yung mga pagan king, ng Persia, na makikita po natin, napakalaki po ng role, na kanila pong ginampanan, sa paglelet dito po sa mga Israelita na muling makabalik, sa Jerusalem. And they even gave them yung mga necessities nila, yung mga kakailanganin nila. Isinoli pa nga yung mga pinagkukuha, 'di ba, ni Nebuchadnezzar na mga mahalagang gamit, 'di ba, sa temple. So yung mga pagan king ito, 'di ba? Pero makikita po natin na kaya lang talagang i-work out ng God ang lahat ng bagay na naisin po niya in favor doon po sa mga tao, 'di ba, na kanya pong pinili, no? Mga hindi pa nga ipinapanganak, 'di ba, yung isang pagan king, sinabi na ng Lord na ito yung taong itatayo ko, no? This is my man, no? Sabi niya na itatayo ko at ia-allow niya kayo sa darating na mga panahon na bumalik, 'di ba, sa lugar na kung saan ay ibinigay niya, 'di ba, para po sa kanila. So ano makikita natin doon, mga kapatid? Ang laki ng ang laki ng lesson na makikita po natin doon, 'di ba? Kasi especially in Philippines, we fight, 'di ba? We are fighting with each other sa mga kandidato. Kung sino yung mayor ko, kung sino yung presidente ko, 'di ba? Tayo, dapat ito yung ito yung dapat na makalabas, ito yung kasi ganito yung ganyan. Hindi yan dapat mamuno kasi unbeliever siya, isa siyang pagan, 'di ba, na king, no? Pero ang makikita po natin dito, hindi man kung sino man yung itatayo ng Lord, of course we will do our part, 'di ba? We will vote, we will pray, 'di ba? Pero kung sino yung ia-allow ng God, hindi man natin yun hindi man natin yun selection, hindi man natin siya pinili. Pero kung sino yung itinayo, 'di ba? Kung sino yung lumabas, kung sino yung tumayo, kahit sinasabi po nila na nandaya or whatsoever, God is in control. He is in control. 'Di ba? Kahit doon po sa mga unbeliever, kahit doon po sa mga pagan. Itong mga pagan king na ito, hindi wala silang Diyos, no? Hindi wala silang alam mo yon, hindi sa wala silang kinikilalang Diyos. Marami po silang Diyos. Marami silang pinaniniwalaan, 'di ba, na mga Diyos lamang, hindi yung totoong Diyos, 'di ba, ng Israel, no? Mga pagan king, pero God uses them upang ipagkaloob, 'di ba, yung freedom o na makabalik itong mga Hudyo po na ito sa Jerusalem, no? So sa pagbabalik po nila at nandyan sila sa pampang, sabi dito ng Ilog Ahaba, sinabi po ni Ezra na kailangan nating mag-ayuno, kailangan nating manikluhod. What a leader, diba? Yung ganito yung ganito yung sasabihin niya, di ba, sa mga tao na nakasama niya, kailangan nating mag-ayuno. Sinabi ko sa buong grupo na kaming lahat ay mag-ayuno, kasama siya, at manikluhod sa harap ng aming Diyos upang hilingin sa Kanya na patnubayan kami at ingatan sa paglalakbay, pati na ang aming mga anak at mga ari-arihan. Bakit? No? Kasi sabi dito sa verse 22, nahihiya akong humiling sa hari ng mga kawal na magbabantay sa amin laban sa mga kaaway habang kami naglalakbay, no? Habang kami wala pala silang mga army na escort. At napakadelikado sa kapanahunan niyon, kung sinasabi po natin kanina ng mga 3 to 4 na buwan silang maglalakbay with all the mahalagang gamit, no? Yung mga
alam mo yon, yung kaperahan, yung mga golds, di ba, na mga dala nila, lahat ng mga kakailanganin nila, magiging pansin ito ng mga ng mga kaaway, possibly aatake sa kanila upang kunin yung kanilang mga kayamanan, or doon po sa mga tulisan na wala po silang ginawa kung hindi manguha, di ba, magnakaw o manambang para may pagkakitaan or may gagamitin po sila sa kanilang kabuhayan. So naglakbay ang mga tao na ito, itong mga Hudyo na ito, na wala silang protection, wala silang security. Yan, napakadelikado po nun. 'Di ba, para sa katulad nila na hindi naman po sila warrior. Wala tayong nakita, 'di ba, na magagaling sila, 'di ba, sa pakikipaglaban, kasi nga bihag po sila. Mga servant sila, 'di ba, sa mga lupain na pinagdalhan sa kanila, or kahit na magaling po sila sa pakikipaglaban, 'di ba? Papaano yung kanilang mga sandata? Kung wala silang mga maayos na sandata at yung mga kaaway po nila ay fully equipped, 'di ba, sa kanilang mga ginagamit, 'di ba, na mga sandata o mga kalasag, matatalo pa rin po sila. At ang mga tao po na ito, they are just ordinary people, wala silang escort. Pwede naman sanang humingi itong si Ezra, 'di ba? Kasi mabuti naman yung king, 'di ba, na sasabihin sana niya, pero nakita po natin na binanggit po dito, nahihiya siya. Bakit? Sabi dito, nahihiya akong humiling sa hari ng mga kawal na magbabantay sa amin laban sa mga kaaway habang kami naglalakbay, sapagkat nasabi ko na sa hari na pinapatnubayan ng aming Diyos ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Napupuot siya at nagpaparusa sa mga nagtatakwil sa Kanya. So grabe yung grabe yung testimony nitong si Ezra sa king. Alam mo yan, sinabi niya, yung Diyos namin, magtatanggol sa amin. Kasi marami naman talagang ginawa ang Diyos sa buhay po nila. He parted the Red Sea. Nakita po natin na talagang in action, 'di ba, yung Lord sa pag-save po sa kanila, pag secured sa kanila, pabalik, 'di ba, sa promised land. Nakita rin po natin kung paano po bumagsak yung wall, 'di ba, yung mga wall ng Jericho, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, at marami pang iba. Ito yung ipinapatotoo nitong si Ezra sa pagan king na ito, Sinabi niya na papatnubayan kami, 'di ba, ng aming Diyos, kasi lahat ng nagtitiwala sa Kanya, iniingatan niya, napupuot siya at nagpaparusa sa mga nagtatakwil sa Kanya. Ang makikita po natin dito, 'di ba, madali lang magsalita pero madalas marami yung mga magaling magsalita, or sinasabi nating madaling magsalita, pero kulang po sila sa gawa. Dito sila bumabagsak, yung sinasabi na, alam mo, talagang, God is the provider, yung mga ganon, talagang, yung Lord natin, how we testify to people, and then pag nakita nila tayo, di ba, na, alam mo yun, yung konting problema lang, aburido ka. Yung ganun. Konti, yung pag nagkaroon na ng problema, hindi na, alam mo yun, hindi na makapag-function, di ba, ng maayos. So, yung basa ng mga pagans, or yung mga basa ng mga believers na ito, when we testify about the God, hindi ako naniniwala kasi, ikaw nga diba? Parang babanggitin nila yon, ibabalik nila yon. Hindi ako naniniwala dyan sa God mo kasi
wala namang pinagkaiba eh, no? Yung buhay ko at buhay mo, parehas lang din naman. Di ba? Yung maraming mga ganon, di ba, na instances sa kapanahonan na ito, marami yung mga magagaling magsalita, pero pagdating sa gawa, no, hindi natin sila makikita. How can we testify? God is good, di ba? I love the Lord. Pero kung titignan mo yung buhay ng taong yun, wala naman siyang ginawa. Di ba? Wala naman siyang ginagawa. Di ba? Sa paglilingkod, 'di ba, sa Diyos. Itong si Ezra, sinabi niya sa hari, the Lord is going to secure us, 'di ba? Is going to protect us. Tapos sasabihin niya sa hari, pwede ba niyo kaming bigyan ng maraming mga escort papunta doon sa land kasi natatakot po kami sa aming mga kaaway. So parang hindi 'yun nagmamatch, 'di ba, doon sa claim niya that God is going to protect them. So when we say that God is our provider, we will assure, 'di ba, na alam mo 'yon, He will provide. 'Di ba? If He is our protector, then He is our protector. Hindi ito nagko-contradict, 'di ba, doon sa kung anong nangyayari sa buhay ng isang tao kaysa doon po sa kanyang in favor doon po sa kanyang sinasabi. Napakahirap po nito, di ba, mga kapatid? We almost, siguro, lagi po tayong nasusuong, di ba, sa mga ganito pong klase, di ba, ng choices. Na laging yung mga chances ay nandyan, di ba, to really give, di ba, yung full na commitment natin sa Panginoon. Alam mo, itong grupo ni Ezra, wala tayong mga security. Diba? Kasi ang sinabi ko dun sa king ay proprotektahan tayo. Papatnubayan tayo ng ating Diyos. Kaya wala tayong ibang gagawin sa mga kapanahunan na ito na ang dami-dami nating mga maaring possibilities ng danger, hindi lamang sa mga tulisan, hindi lamang sa mga kaaway, diba, maging doon sa mga wild na mga beasts, maaring ma-encounter nila yung mga ahas, 'di ba, sa disyerto na masyadong poisonous. Marami yung danger at wala tayong ibang gagawin, sabi nitong si Ezra, maliban doon sa pag-aayuno at paninikluhod sa ating Diyos, no? Sa ating Diyos. Grabing klaseng pananampalataya yun, 'di ba, na alam mo 'yon? Ito yung kanyang magiging result, ito yung kanyang magiging ito yung panghahawakan niya. Kaya sabi dito, nag-ayuno nga kami at hiniling sa Diyos na naway ingatan kami. Nag-ayuno nga kami, no? Alam mo yun, ang dami-dami mong mga gamit na dala, 'di ba? Of course, wala namang kasiguraduhan, 'di ba, yung paglalakbay kung smooth ba or safe ba. Walang pwedeng makapagsabi nun eh. Pero yung taong nagtitiwala, 'di ba, sa Panginoon, no? Kita po natin sa buhay po nitong si Ezra, hindi po sila, 'di ba, hindi sila binigo ng Diyos. Sabi dito, at pinakinggan naman niya ang aming kahilingan. Grabing grabing testimony po 'yon, 'di ba, na makikita po natin dito po sa scripture, no, na pinag-aaralan po natin. Mula sa mga pangunahing pari ay pinili ko sina Serebias at Hasabias at 10 iba pa na pawang mga kamag-anak din nila. Pagkatapos ay tinimbang ko at ibinigay sa mga pari ang mga pilak, ginto at lalagyang ipinagkaloob ng hari at ng kanyang mga tagapayo at mga pinuno at ng buong Israel upang gamitin sa templo. Ang mga ibinigay ko sa kanila ay 22,750 kilong pilak, ang bigat nun 100 sisidlang pilak na may bigat na 70 kilo,
3,500 kilong ginto. Ang dami. 20 mangkok na ginto na ang timbang ay 8 kilo at 4 na guhit. At 2 mangkok na yari sa pinong tanso na kasing halaga ng mga mangkok na ginto. No? So madami talaga silang dala, ano? Sinabi ko sa kanila, kayo'y banal sa harapan ni Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninuno, sagrado rin naman ang lahat ng pilak at gintong kagamitan na iniaalay kay Yahweh bilang mga kusang loob na handog. Ingatan ninyong mabuti ang mga ito hanggang sa makarating kayo sa templo sa silid ng mga pari kung saan titimbangin ang mga ito sa harap ng mga punong pari, mga Levita, mga pinuno ng mga angkan ng Israel sa Jerusalem. So makita po natin, di ba na, kasi yung strategy din, di ba na, itong mga mahalagang bagay na ito na nadala po nila, ay hindi lang nila ilalagay sa isang lalagyan. Pinagpangkat-pangkat or dinivide nitong si Ezra. Yung mga mahalagang bagay na ito at sabi dito, 'di ba, ay ipinagkatiwala niya dito po sa mga taong kanyang napili, 'di ba, na magdadala, no? So may kanya-kanya po silang mga iga-guard. Siyempre aside doon po sa kanila pong mga personal, 'di ba, na mga gamit din, ay meron pa sila, 'di ba, na iga-guard, at ang mga gamit po na ito ay kagamitan na gagamitin doon po sa templo, mga sagradong bagay, sabi dito, 'di ba, na gamit or iniaalay dito po kay Yahweh. So 30, pinamahalaan nga ng mga pari at mga Levita ang mga ginto, ang mga pilak at ang mga lalagyan. Kinuha nila ang mga ito at dinala sa templo ng aming Diyos sa Jerusalem. No? So ang ganda ng kanila pong ginawa. Umalis kami sa pangpang ng ilog, Ahava, at naglakbay patungong Jerusalem noong ika-12 araw ng unang buwan. Pinatnubayan kami ng aming Diyos at iningatan kami sa anumang pananalakay at pananambang ng mga kaaway. No? So yung, alam mo yun, prepare na kasi nila ito beforehand, 'di ba, sa God, no? Nanikluhod sila, nag-ayuno po sila, nag-fasting po sila, 'di ba, para dito sa dito sa paglalakbay na ito, in order for them to have, 'di ba, yung safe na travel. Yung safe na travel. So makikita po natin na ang pagtugon po ng Diyos ay makikita po natin doon po sa as a result doon po sa request po nila. At hindi lang sila basta nanalangin, 'di ba? Kundi talagang nag-ayuno sila. Nag-fasting talaga sila, ano? Yung sinasabi po natin na hindi mo talaga po pwedeng paghiwalayin yung dalawang bagay na ito, yung prayer and fasting, no? So grabe yung pagtawag nila, 'di ba, sa Panginoon. Kasi kung tayo siguro yung nasa kapanahunan nila, 'di ba, na alam mo yun, hindi lang naman yung mga kagamitan yung pwedeng kuhanin ng mga tulisan o ng mga kaaway. Pwede pa silang patayin lahat, no? Patayin lahat kapag hindi sila iningatan, 'di ba, ng Diyos, no? At ang naging kalasag po nila ay yung pagtitiwala, 'di ba, sa Panginoon. At hindi po sila, ulitin natin, hindi sila nabigo. So ano yung message nito? 'Di ba, sa bawat isa po sa atin, maganda po yung magtiwala. Talaga, 'di ba, sa Panginoon, no? Kahit uncertain yung yung future, uncertain yung mga lakad, 'di ba?
Pero alam mo yon, in fulfilling yung ministry or yung mandate, 'di ba, ng God. Alam po natin, rest assured po tayo, 'di ba, na ingatan man tayo o hindi, 'di ba, ng Panginoon, magpapatuloy tayo, 'di ba? Magpapatuloy tayo doon po sa kanyang gawain, no? Sabi dito, pagdating namin sa Jerusalem, 3 araw kaming nagpahinga roon. sa pagod, no? Talagang may sila, may day of rest din sila, no? Na alam mo 'yon, 3 days nga lang, no? 3 days yung 3 araw, sabi dito, 'di ba? 3 araw kaming nagpahinga. And we can understand, mga pagod yung mga taong ito, 'di ba? Dahil madugo yung kanilang mahirap, malayo, 'di ba, yung kanilang mga nilakbay. At maintindihan natin 'yan kung pumupunta tayo, 'di ba, sa mga disyerto. Nakahirap talagang maglakbay diyan, 'di ba? Nandiyan yung init, umaaring naulanan pa sila, 'di ba, yung mga ganon. Saan sila kukuha ng kanilang mga inumin, 'di ba? Yung napakahirap lang, 'di ba, na paglalakbay, no? Kung magti-trip nga lang tayo, ang hirap-hirap na, may nakaupo pa tayo, 'di ba? Na may mga sasakyan pa tayo, no? How much more, 'di ba, sa kanila, sa kapanahunan nila, no? So 3 araw, no? 3 araw silang nagpahinga. Detalyado yung pagkakasulat nito, 'di ba, sa atin. Ang sarap lang talagang magbasa, 'di ba, sa salita po ng Panginoon, kasi nito, no, na nakikita po natin, no, yung mga detalyadong nangyayari, 'di ba, sa mga buhay po nila nung araw, no. Sabi dito, nagtungo na kami noong ika-4 na araw. 1 week tayo kasi ang tagal nating naglakbay. Hindi ganoon, no. 3 araw nung ika-4 na araw, sabi dito, nagtungo na kami sa templo, at pagkatapos tumbangin doon ang mga pilak, ang mga ginto, ang mga lalagyan, ipinagkatiwala namin ang mga ito sa paring si Meremot na anak ni Urias, Eleazar na anak ni Phinehas, at sa mga Libitang sina Josabad na anak ni Josue at Noadias na anak ni Benue. Ang lahat ay binilang at tinimbang, at ang timbang ng bawat isa ay inilista. Ang timbang ng bawat isa ay inilista. Nililista lahat, no? Nililista lang talaga nila lahat, no? Yung mga bagay na alam mo yon, yung para sa temple, nililista lahat, no? Nakita po natin, maganda po yung recording ng scripture. Sabi dito, ang lahat ng bumalik mula sa pagkabihag ay nagdala ng mga handog na susunugin para sa Diyos ng Israel. Nag-alay sila ng 12 toro para sa buong Israel, 76 na tupang lalaki, at 77 kordero. Alam mo to, mga kapatid, nakaka-amaze lang talaga, 'di ba, yung pagbibigay nila nung araw. Yung mga ganitong klase, 12 toro. Hindi nila sinabi na magi-start tayo ng buhay, kailangan natin yung mga ito sa kapanahunan na ito. Ganon po yung mga mindset, 'di ba, ng iba, na hindi naman kailangan ng Diyos, 'di ba? Tayo ang may kailangan nito. Nagi-start pa lang tayo, 'di ba, ng buhay natin. Maiintindihan tayo ng Diyos kung hindi tayo magkakaloob. Diba? May mga ganyan na binabanggit, 'di ba, yung iba. Pero sa kapanahunan nila, hindi pa establish yung buhay nila, 'di ba? Pero they are so willing. They prepared na yung offering, 'di ba, na para sa Panginoon. Prepare na nila yung mga handog nila na ibibigay sa Lord. At hindi lang isa, hindi lang 2, kundi sabi po dito, 'di ba, 12 toro. Madami na sana itong kabuhayan nila, no? Pero they choose to offer it to God, no? Sa Diyos ng
ng Israel, no? 12 toro para sa buong Israel, 69 na tupang lalaki at 77 kordero. Nag-alay din sila ng 12 kambing na lalaki bilang handog para sa kasalanan. Ang lahat ng ito'y sinunog bilang handog kay Yahweh. Kasi hindi mo po pwedeng anuhin diba? Ang taong talagang very grateful sa Panginoon, or yung tao na talagang may pagmamahal, diba, sa Panginoon, hindi niya binibigyan ng halaga, diba? Or hindi niya, I mean to say, hindi niya ipinagkakait kung ano yung pwedeng ipagkaloob niya, 'di ba, sa Panginoon, no? Kasi ang pag-aalay, 'di ba, sa Lord, it will give yung impression ng ng pag-una, 'di ba, sa Panginoon, no? Yung alam mo yun, you are so grateful, you are so happy na pinabalik kayo, 'di ba, ng God. At ang expression ng love is through giving. 'Di ba? Expression ng love is through giving. At ito yung ginagawa ng mga tao po na ito, no? Na alam mo yun, nag-o-offer sila, 'di ba, sa Panginoon, no? Tayo madalas ang mga offering po natin, 'di ba, sa Lord. Is it an expression of love, or is it an expression of being grateful, 'di ba, sa Panginoon? Na it is not just an obligation, but you are happy, 'di ba, to give that offering to the Lord kasi you are so blessed by that God. Na hindi mo ina-uphold, 'di ba, yung kasi hindi yung alam mo yun, yung taong nagmamahal, kahit naman sa pagdating sa mga human relationships, 'di ba, na kapag nagmamahal ka, you want to give the best. You want to give the best to the person, 'di ba, na yung minamahal. At ito is through giving. Nakakita na ba kayo ng nagmamahal na hindi man lang nagbibigay? Di ba, nagbibigay ng kanyang time, nagbibigay ng kahit na anong klaseng regalo, di ba? Pag Christmas, wala kang matatanggap, di ba? Yung mga holidays, yung mga ganon, wala, hindi siya pagbigay, di ba, yung mga ganon. Napakahirap namang paniwalaan ng pag-ibig na ganon, di ba, na wala man lang siyang pwedeng ibigay, no? Na hindi yung tunay, di ba? Kasi ang tunay na nagmamahal, nagbibigay, di ba? Nagkakaloob. And knowing na yung mga offering na ito magbibigay ng glory sa Panginoon, at sa kapanahunan po na ito, when we give, we know na ang mga pinagkakaloob po natin sa Panginoon is mapupunta, di ba, doon po sa kanyang ministry. No, sa ministry ng God, which is ang purpose po nito is giving, 'di ba, yung mandate, 'di ba, ng Lord sa sanlibutan, no? Sabi dito, ibinigay din, sinunog lahat ito, hindi sinabi na oy sayang, kasi ang mga binibigay sa Panginoon hindi sayang. Walang sayang, di ba, na ibinibigay sa Lord. Ibinigay din nila sa mga gobernador at mga pinuno ng lalawigan sa kanluran ng ilog Euphrates ang nakasulat na utos ng hari. Sa bisa ng utos na ito ay tumulong ang mga pinuno sa buong bayang Israel at sa pagsamba sa templo ng Diyos, no, sa bayan ng Diyos, no. Nang magawa na ang mga bagay na ito, kinausap ako ng mga pinuno na dala ang ganitong ulat. Hindi inihiwalay ng bayang Israel, kasama na rito ang mga pare at mga Levita
ang kanilang sarili mula sa mga naninirahan sa lupain, gaya ng mga Cananeo, Hiteo, Periseo, Jebuseo, Amonita, Moabita, Ehipsyo, at Amoreo. So, okay na yung okay na yung pag-o-offer nila, diba? Okay na yung pagbabalik nila, nakarating na sila, diba, sa Jerusalem, pumunta na sila doon sa temple, no? Alam natin na build na ito, diba, ng maraming taon. Ginawa na ito ng mga naunang mga dumating, diba, sa Jerusalem. Itong pinag-aaral natin na chapter na ito, yung mga pangalawang grupo na, 'di ba, yung nagsibalikan sa Jerusalem. So parang okay na sana 'di ba? Magiging maayos na yung kalagayan nila. Pero as long as na nabubuhay yung tao, laging may problema na dumarating. Pansin niyo 'yon? 'Di ba? Laging may problema na dumadating, no? Hindi lang talaga tayo mawawalan, 'di ba, ng mga problema, 'di ba, sa mundo na ito, kasi ang mundo na ito ay pinagharian ito, 'di ba, ng mga tao na kasama natin, 'di ba, na namumuhay sa mundo na ito. May mga taong hindi naniniwala sa Diyos, may mga taong mga pagano, no? Tapos may mga mananampalataya, 'di ba? Napakaraming problema, 'di ba, sa mundo, ano? Pero sabi ng Lord sa atin, 'di ba, huwag kayong matrobol, 'di ba? Talagang may mga ganon na mangyayari, 'di ba, sa mundo. At ito, may problema ulit na darating dito po sa mga tao, ay dito sa mga Hudyo, na sinasabi po nila, kinausap si Ezra ng mga pinuno, na ang ulat ay sinasabi dito na, alam mo, yung mga naunang bumalik, hindi nila inihiwalay yung kanilang sarili, sabi niya, sa mga naninirahan dito, sa mga taong nadatnan nila dito, 'di ba? Ano bang problema? Dahil dito, gumaya sila sa mga karumal-dumal na gawain ng mga taong ito. So, very sad news yung nalalaman ngayon, no? Wala pa naman silang FB, Instagram, 'di ba, sa kapanahunan na iyon. So, maintindihan natin na lahat ng mga ulat na masasabi ngayon, 'di ba, sa harapan sa harapan po ni Ezra ay bago, 'di ba, sa kanya, no? Nakipag-asawa sila, anong nangyari? Nakipag-asawa sila, at ang kanilang mga anak na lalaki nakipag-asawa sila at ang kanilang mga anak na lalaki sa mga kababaihan doon. Kaya't ang banal na lahi ay nahaluan ng ibang mga lahi, at ang mga pinuno at tagapanguna pa nila ang pasimuno sa pagtataksil na ito, no? So nag-asawa ng mga foreigners itong mga Hudyo na ito, itong mga Israelita na ito, no? Hindi naman sinasabi, 'di ba, sa kapanahunan kasi nila kinumand na hindi sila po pwedeng makipag-mingle, or hindi sila po pwedeng makipag-asawa, 'di ba, sa mga dayuhan, no? Lalong-lalo na doon sa mga naninirahan, 'di ba, sa lupain. Ipinagpauna na ito sa kanila, 'di ba, ng Diyos, kasi hihikayatin kayo, sabing ganon, 'di ba, na sumamba sa kanilang mga diyos-diyosan, kaya bumagsak itong si Solomon dahil doon po sa mga alyansa, 'di ba, na kanyang ginawa. At ang marriage sa kapanahunan nila, mga kapatid, it is not just because they love each other, 'di ba? Nakita sila na nagkagustuhan. Hindi ganun kasi yung mga marriage na nangyayari, 'di ba, sa kapanahunan nila. Yung mga marriage ay motivated by
political yung political union, no, na 'di ba ito yung ginamit ni Solomon. Nakita natin, 'di ba, na nag-asawa siya para mapalakas, 'di ba, yung kanyang ugnayan, 'di ba, sa mga bansa-bansa, 'di ba, na nakapaligid sa kanila, sa kanya, sa ruling niya. So itong ginagawa ngayon na nakita po natin na kapag ganun po yung klase ng marriage, 'di ba? Sa kapanahon na ito ginagawa pa rin 'di ba? Yung pansinin po natin, 'di ba, yung sorry for the for the example, yung mga inchik, 'di ba? Yung mga inchik, marahil hindi lang yung mga inchik yung gumagawa, pero may mga ganun na nakikita po natin na especially kapag sila po ay nasa position na alam mo yun, nag-aasawahan po sila, 'di ba, para mas mapatibay, 'di ba, yung kanilang ugnayan, yung kanilang kampo, yung mga ganon. Tapos magro-roll na sila, 'di ba, sa buong lupain or sa maaabot, 'di ba, ng kanilang mga connection. So yung pakikipag-asawahan na ito, pakikipag-ugnayan na ito, 'di ba, ng mga tao po na ito, hindi lang siya motivated by love, pero by political will. Na kapag nakipag-asawahan tayo sa mga ganito, at least magiging okay na tayo. Ganyan din ang ginagawa ng ibang mga Pilipina, 'di ba? Kaya sila nag-aasawa ng mga Israeli para makapanirahan sa land, yung mga ganon. May mga ganon, di ba, na nangyayari kahit sa kapanahunan po natin ngayon, no? So sa area naman po ng generation po natin ngayon, po pwede po nating masabi na kahit unbeliever na 'yan, 'di ba? Pwede na yang diyan na lang tayo, 'di ba? Yan na lang yung aasawahin natin para ma-establish natin yung buhay natin, 'di ba? Dito na tayo makakapanirahan, makakapag-business na tayo. 'Di ba yung anak ni Jacob na si Dina, 'di ba, yung ni-rape, no? Ganun po yung sinabi na na tayo, yung magiging isang pamilya na tayo, 'di ba? Makikipag-barter tayo, makikipagnegosyo tayo, 'di ba, yung mga ganon. Ganyan pa rin naman ngayon. Hindi pa rin naman nag-iba, 'di ba, yung klase ng pamumuhay, 'di ba, ng mga tao sa kapanahunan natin ngayon. Pero salamat sa salita po ng Panginoon na kapag sinasabi po niya, 'di ba, na huwag kang makipamatok sa mga hindi mananampalataya, naiintindihan po natin iyon, 'di ba? Hindi yung pakikipamatok, kasi alam po natin ginagamit po 'yan, 'di ba, sa mga yung mga nagki-carry ng mga loads, na kapag dalawang kalabaw, 'di ba, yung hihila doon sa isang kariton, no? Kapag isiningkaw na, 'di ba, yung pamatok po na 'yon, kung saan pupunta yung isa, doon din pupunta yung isa, no? Hindi mo sila po pwedeng paghiwalayin sa kanilang mga lakad. So sa atin na mga mananampalataya, kapag nakipamatok tayo sa mga hindi mananampalataya, 'di ba? Ang ibig sabihin noon, 'di ba, hindi lang tayo nakikisama, 'di ba, sa kanila, kundi nakikisama doon sa kanilang mga masamang gawain. Kaya imposible talaga na po pwedeng magsama, 'di ba, yung unbeliever at saka yung believer. Magulo lang talaga yung buhay noon. Napakagulo sa lahat. Wala pa akong nakita na sa tanang buhay ko na ito, 'di ba, na yung ugnayan ng lalo na sa marriage, or we're speaking sa marriage, yung unbeliever at saka yung believer, 'di ba, na magsasama. Napakagulo ng buhay noon. Pero kapag nandyan na,
'di ba? Nandyan na yung may katuruan naman din po sa atin, 'di ba, na kapag nandyan na, 'di ba? Dalawa naman kayo dati na hindi mananampalataya, tapos kayo yung nag-asawahan, tapos biglang naging mananampalataya yung isa, hindi ibig sabihin na pwede na niyang i-divorce, 'di ba, yung hindi mananampalataya niyang partner. Magi-stay siya, sabi ng scripture, 'di ba? Magi-stay siya kasi siya yung magiging paraan na makakilala, 'di ba, yung kanyang partner, no? May gan na katuruan, 'di ba, sa scripture, pero hindi po tayo doon magfo-focus. So dito nakita po natin na ang problema po ng pakikipag-asawahan sa mga tao po na ng land na kanila pong nadatnan sa kapanahunan na yon, nag-create siya, 'di ba, ng malaking problema. Kasi sabi po dito, gumaya sila sa mga karumal-dumal na gawain ng mga taong ito. Ano ba yung mga karumal-dumal na ginagawa nila? Isa na yung pag-o-offer ng kanilang mga anak. Diba? Yung, alam mo yun, yung tinuthrow nila sa fire, yung mga anak nila, ginagawa nilang offering, no? Sa Diyos-Diyosan nilang si Molech. May mga ganun na nakikita po tayo, no? Nababasa, napapag-aralan natin dito sa scripture, at marami pang iba. At yun yung papag-aralan pa natin sa mga susunod na panahon. So yun po mga kapatid ang ating lesson, at itatype ko na lang po yung ating question. Erabtog po.